Lintik na langit. Pinaglalaruan mo ba ako? Mabuti pang patayin mo na lang ako agad. Nagsa-charge lang naman ako. Palagpasin ko na ang makuryente at matransmigrate. Pero bakit sa katawan pa ng isang mahinang nilalang? Isang mahinang nilalang na nangangarap pa kay Loyaw. Ipakain sa mga demonyong hayop sa lambak ng 10,000 hayop. Magsisimula pa lang, naghihintay na agad mamatay. Paano pa ako lalaban ito? Lintik na langit. Lintik na langit. Magpababa ka na lang ng kidlat. At patayin mo na lang ako. Anak ng lintik na langit. Seryoso ka ba talaga? Tao pala ito. At isang babae pa. Napakaganda. Magandang binibini. Ayos ka lang ba? Ikaw. Anong gagawin mo? Ako ay pinagtaksilan. At nalason ng hehuan na lumalamon ng kaluluwa. Kailangan ko ang tulong mo para maalis ang lason. Lason ng hehuan. Pamilyar ako sa ganitong kwento Pero lumpo ang mga kamay at paa ko. Hindi ako makagalaw. Ikaw. Hindi mo ba pwedeng simulan ng kusa? Miss! Tingnan mo ang mga kamay at paa ko. Pinutol ng iba ang mga ugat ko. Talagang hindi ako makagalaw. Gumaling na. Kung ganoon, hindi na ako mag-atubili. Kakaiba. Nawala na ang lason ng hehuan sa katawan ko. At lumakas din ang aking espiritual na lakas. Ikaw pala ay may katawan ng Tianyang. Anong katawan ng Tianyang? Ang alam ko lang ay isa akong mahinang nilalang na walang espiritual na daluyan. Mayroon kang espiritual na daluyan. At ito ay ang Wuji Immortal na daluyan. Wuji Immortal na daluyan. Napakalakas ba nito? Higit pa sa ika-10 antas ng banal na ranggo. Likas na konektado sa mga espiritu. At kayang makipag-isa sa langit at lupa. Ang dahilan kung bakit hindi ka makapagsanay ay dahil may naglagay ng aray na sumiselyo ng espiritu sa loob ng katawan mo. Sino? Ang nagpahirap sa akin bilang mahinang nilalang sa loob ng 18 taon. Aking Reyna, matutulungan mo ba akong alisin ang selyo? Matutulungan kitang sirain ang aray. Pero kailangan mong mangako na sa buhay na ito, sa akin ka lang makikipag-dual cultivate. Akong si Suchen ay nangangako na sa buhay na ito, kay Xuanwei lang ako makikipag-dual cultivate. Kung lalabagin ko ito, handa akong parusahan ng kidlat ng 9 na langit. Hubarin mo ang iyong panlabas na kasuotan. Mag-focus ka. Huwag kang gagalaw. Nabasag na ang mga tanikala. Pumapasok na ang espiritual na enerhiya. Lin Feng, humanda ka sa akin. Sinasalakay ng sekta ng demonyo ang aming sekta. Kailangan ko nang umalis. Sasama ako sa iyo. Sa ngayon, wala ka pang karapatang pumasok sa aking sekta. Napakayabang na babae. Huwag mong maliitin ang isang mahirap na kabataan. Balang araw, mapapatunayan ko rin ang sarili ko sa iyo. Ikalawang antas na demonyong hayop ang Black Winged Wolf. Kung lalabasin ko ako ngayon, para lang akong naghahatid ng pagkain sa kanila. Bahala na. Dito na lang ako magsisimulang magsanay. Ito pala ang espiritual na ugat ng Wuji. Napakabilis at nakakatakot na bilis ng pagsipsip. Gitnang yugto ng realm ng pagpipino ng espiritu. Mga tuta sa labas. Narito na si Lolo para gawin kayong praktisan. Napakabagal. Yay, napakahina naman. Sa wakas, maaari ko nang iwanan ang impyernong lugar na ito. Ano yon? Ika-4 na antas ng halimaw. Ang Haring Leon na may gintong mata. Gitnang yugto ng realm ng pagpipino ng espiritu laban sa ika-4 na antas ng halimaw. Napakalaki ng agwat.
Mamamatay ba ako rito kung kailan nagsisimula pa lang akong magsanay? Buwisit na langit. Huwag mo naman akong paglaruan ng ganito. Tinamaan talaga ako. Napakadalisay na espiritual na enerhiya. Tumaas ang aking antas ng pagsasanay. Huling yugto ng realm ng pagpipino ng espiritu. Lin Feng. Lin Luoyao. Nakabalik na ako. Tingnan mo. Hindi ba si Su Chen yon ang nangungunang walang silbi ng pamilya Su? Anong walang silbi? Siya na ngayon ang tapat na aso ng panganay na dalaga ng pamilya Lin. Isang walang silbi na aso pa. Tawagin na lang natin siyang asong walang silbi mula ngayon. Dating may-ari ng katawang ito. Talagang ipinahiya mo ng husto ang pamilya Su. Batang Panginoong Su. Sakto ang dating ninyo. Kararating lang sa tindahan ng 2 kore ng halimaw mula sa ika-3 antas ng Thunderhorn Bull. Gusto ninyo bang tingnan? Napakaangkop nitong iregalo kay Binibining Lin. Hindi ako naparito para bumili ngayon. Naparito ako para magbenta. Kore ng halimaw na may ika-2 antas. Batang Panginoong Su, saan nyo ito nakuha? Huwag ka ng maraming salita. Bibilhin mo ba o hindi? Bibilhin ko, bibilhin ko. 10,000 mababang uri ng espiritual na bato bawat isa. 70,000 lahat. Dito sa inyo. Magkano ang kore ng halimaw na may ika-4 na antas? Ika-4 na antas. Batang Panginoong Su. Huwag naman kayong magbiro ng ganyan. Sandali lang po, tatawagin ko ang tagapamahala. Batang Panginoong Su. Napakataas ng kalidad ng kore ng halimaw ng Haring Leon na may gintong mata na ito. Ang aming pavilyon ng paghuli ng halimaw ay mag-aalok ng. Nandito na sina Ginoong Lin Feng at Binibining Luoyao. Siguradong ibibigay ni Su Chen ang kore ng halimaw na may ika-4 na antas kay Lin Luoyao. Kahit sabihan siya ni Binibining Lin na kumain ng dumi, gagawin niya. Pinsang Xingzhao. Hindi pa ako nakakakita ng kore ng halimaw na may ika-4 na antas. Kore ng halimaw na may ika-4 na antas lang naman yan. Itinuturing itong kayamanan dito sa lungsod ng Linyon. Ngunit sa lungsod ng Tianke, karaniwang bagay lamang iyan. Tama ang sinabi ni Pinsang Xingzhou. Mas bata sa akin ng 1 taon si Pinsan. Ngunit nasa huling yugto na siya ng realm ng pagpipino ng Qi. Hindi natin mapapantayan ang ganyang talento. Hindi mababago ang talento. Ngunit kapag nakarating na tayo sa sekte ng Qingxuan, hihilingin ko sa aking lolo tiyuhin na bigyan kayo ng mas maraming elixir. Upang mapataas ang inyong antas ng pagsasanay. Napakadali lang yan. Ngunit Pinsan, napakahigpit ng pagsusulit sa sekte ng Qingxuan. Natatakot kami ng aking kuya na baka matanggal kami. Ano ang dapat ikatakot? Ang aking lolo tiyuhin ay isang elder sa sekte ng Qingxuan. Isang salita lang niya ay makakapasok na agad kayo. Kuya, hindi pa pala namamatay ang walang silbing ito. Napakatigas ng kanyang buhay. Gayong napilayan na ang kanyang mga kamay at paa. Nakaalis pa siya ng buhay sa lambak ng 10,000 hayop. Isa lang naman siyang walang silbi. Wala siyang kakayahang gumawa ng gulo. Pinsan kong Luoyao, nabalitaan kong ibibigay niya sa iyo ang core ng tier 4 na beast. Pinsan, huwag mong masamain. Isa lang siyang walang silbi mula sa pamilya Su. Naawa lang ako sa kanya. Iniligtas ko siya ng 1 beses. Pero bigla na lang siyang nagsumiksik sa akin. Wala kaming anumang ugnayan. Ang basurang ito may lakas pa ng loob na maghangad kay Luoyao. Kung hindi lang mabait ang puso ni Luoyao. Matagal ko na siyang ginawang lumpo. Dahil nagpipilit siyang ibigay yan. Tanggapin mo na lang. Nakaabot sa bottleneck ang aking pagsasanay. Baka makatulong ang beast core na ito. Dahil kailangan ni Pinsan. Ipapakuha ko agad sa kanya rito. Su Chen. Tatanggapin ko na ang tier 4 beast core na ito. Hanggang ngayon, inaakala pa rin ng babaeng ito na magiging tulad ako ng dati. Na magpapakasimp sa kanya ng walang hanggan. Su Chen. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng kapatid ko? Bilisan mo at dalhin mo na rito ang beast core. Maging uto-uto na naman ba si Su Chen? Gusto mo? Pwede naman. 50,000 mid-grade spirit stones. Kaliwaan tayo ng bayad at gamit. Su Chen. Kagabi, nagbiro lang kami ng kuya ko sa'yo. Nagtatampo ka pa rin ba? Kung wala kayong pera, umalis kayo. Su Chen. Bibigyan kita ng huling pagkakataon.
Kung hindi mo pa idadala rito ang Beast Core ngayon, talagang magagalit na ako. Tanga. Sino ka ba sa akala mo? Suchen, lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa kapatid ko, ikaw na walang silbi. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Magdusa ka. Gusto mo talagang mamatay? Kuya. Ang taong ito. Hindi man lang nasaktan. Ikaw. Paanong nangyaring? Ito ba ang sinasabing numero unong henyo ng lungsod ng Linyon? Basura. Nagkataon lang na naging pabaya ako at naisahan mo. Akala mo ba matatakot ako sa iyo gayong nasa gitnang yugto ako ng key refining realm? Mamatay ka na. Natulala sa takot si Suchen. Patay na siya ngayon. Sino ka ba talaga? Hindi ba't ginawa ng lumpo ang mga kamay at paa mo? Lalaking walang silbi. Ang Wayne Spirit Formation ng X1 Way. Gagamitin kita bilang pagsubok. Ang aking espiritual na kapangyarihan. Anong ginawa mo sa akin? Hindi ko na magamit ang espiritual na kapangyarihan ko. Damhin mo naman ngayon. Kung ano ang pakiramdam ng maging isang walang silbi. Suchen, anong masamang teknik ang ginamit mo? Bakit? Gusto mo ring subukan? Wala man lang bakas ng espiritual na kapangyarihan sa katawan niya. Suchen, pagalingin mo agad ang kuya ko. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, wawasakin ng pamilya Lin ang buong pamilya Su ninyo. Kung gusto mong maibalik ang espiritual na kapangyarihan mo, dalhin mo ang red spirit fruit na ninakaw mo sa akin. At pumunta ka sa pamilya Su para hanapin ako. Suchen, nakuha mo pang bumalik. Ikaw ba talaga ang kumuha ng bunga ng pulang espiritu? Huwag kayong mag-alala, Lolo. Hiram lang muna ang bunga ng pulang espiritu. Isasauli ko rin ito sa inyo pagkaraan ng 2 araw. Hihiramin mo lang. Hindi ka naman nag-ensayo ng kultibasyon. Gagamitin mo ba yon para saan? Malalaman niyo rin po pagkalipas ng 2 araw. Babalik muna ako sa aking silid para magpalit ng damit. Ang batang ito talaga. Bakit hindi naging aso kay Lin Luoyao ang walang silbing ito ngayon? Siguro magnanakaw na naman ng gamit sa mansyon. Para ipagpalit sa pera at ipambili ng regalo. Oh. Hindi ba ito ang taksil na pinalaki ng pamilya Su natin? Bakit hindi ka pumunta ngayon para maging aso ni Lin Luoyao? Ang mabuting aso hindi humaharang sa daan. Umalis ka sa daan ko. Nababaliw ka na ba? Lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Wala ka nang lakas ng loob na lumaban ngayon, di ba? Ulitin ko muli, kung ayaw mong mabugbog ng matindi, umalis ka na agad dito. Bubugbugin mo ako. Isang walang silbi na hindi man lang makapag-ensayo ang magbabanta sa akin. Halika, nakatayo lang ako rito. Sige, saktan mo ako. Pakiusap, saktan mo ako. Dahil ikaw mismo ang humiling. Bilang nakatatandang kapatid. Pagbibigyan kita. Paanong nangyari ito? Dahil kusa mo itong hiniling. Walang silbi. Papatayin kita. Tigil. Nangahas kang saktan ako. Ako man ay sinasabing walang silbi. Mas higit ka pang walang kwenta kaysa sa akin. Sa kaunting kakayahang iyan, nangangahas ka pang tawaging batang Panginoon. Dalhin ang batang Panginoon para gamutin. Ang Suchen na ito, ano ang nangyari sa kanya? Si Chener ba yan? Pumasok ka. Ang tingin na ito, walang nikatiting na kaduwag-duwag. Ang aura sa kanyang katawan, lubos nang nagbago. Chener, kaya mo talagang mag-ensayo ng kultibasyon, di ba? Opo. Bakit mo itinago ang iyong lakas?
Bakit mo pinalabas na isa kang hangal na nagnakaw ng bunga ng pulang espiritu? Para lamang sa babae ng pamilya Lin. Para iligtas ang aking buhay. Mahiwaga ang pagkamatay ng aking mga magulang. Upang malaman ang katotohanan, kailangan kong magkunwaring walang silbi. Upang mabuhay ng matagal. Napakalalim ng kanyang balak. Naitago niya pala ito sa akin ng napakatagal na panahon. Kung ganun, bakit hindi ka na nagkukunwari ngayon? Kinuha nila ang bunga ng pulang espiritu. Binalakan pa nila akong lasunin. At itinapon sa ilalim ng lambak. Kung magtitimpi pa ako, mawawala na pati ang buhay ko. Lason. Lambak ng 10,000 hayop. Paano ka nakalabas ng buhay mula roon? Nakatagpo ako ng isang dalubhasa sa ilalim ng lambak. Ginamot niya ang aking lason. Tinanggap ako bilang alagad. At itinuro sa akin ang isang formasyong pangkulong ng espiritu. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Naisara ko na ang dantyan ni Lin Feng. Sa loob ng 2 araw. Kusa ring isa sa uli ng pamilya Lin ang bunga ng pulang espiritu. Magaling. Basta alam mo ang ginagawa mo, maayos na. Kapag nagkaproblema ka sa hinaharap, pumunta ka lang sa akin. Opo. Lolo. Ang batang ito, di matingkala ang tunay na kakayahan. Ang espiritual na enerhiya rito ay malayong-malayo kumpara sa lambak ng 10,000 hayop. Kailangan kong makahanap ng paraan para makakuha ng mga mapagkukunan. Hindi lang ako ang kailangang lumakas. Kailangan ko ring iangat ang buong pamilya Su. Aking Reyna. Hindi ba ako nananaginip? Ang pakiramdam na ito, napakatamis at napakainit. Hindi man lang ako nakakaramdam ng galit o puot. Titingnan ko lang, kung may pumatol ka bang ibang babae ng palihim. May asawa na akong tulad mong diyosa. Iyong mga ordinaryong babae sa labas. Paano ko pa magugustuhan? Sa totoo lang, na-miss lang ng Reynang ito ang nakakainis na tulad mo. Aking asawa. Mahaba pa ang gabi. Napakasama mo talaga. Halos mapatay mo na ako sa pagod kagabi. Mahal kong Reyna, ikaw kaya ang nauna at mas masigasig kagabi, di ba? Huwag mo nang banggitin yan. Ito ang banal na sining ng pagsasanay na nakuha ko sa lihim na alam ng Siyam na impyerno. Ang sining ng primordial chaos. Bagay ito sa iyong Wuji spiritual veins. Banal na sining ng pagsasanay. Ang galante mong magtapo ng yaman. Parang mga napapanood ko lang sa maikling video. Bakit ka nakatutok dyan? Kung ayaw mo, kukunin ko na lang ulit. Gusto ko. Tanga lang ang tatanggi rito. Ang aking asawa ang pinakamabait sa lahat. Aking Reyna. Mayroon ka bang magandang uri ng goji berry dyan? Ano iyon? Walang katapusan ang mga lihim na kayamanan sa aking palasyo. Ngunit hindi ko pa kailanman narinig ang gayong gamot. Iyon bang bagay na nakakatulong sa lalaki para mabilis makabawi ng lakas? Hindi ko akalaing. Napakahina mo pala. Sobra kasi ang hiningi mo kagabi. Ito ang espiritual na ubod ng pulang araw. 1,000 taon bago humugog. Mas malakas ito ng 10,000 beses kaysa riyan sa sinasabi mong berry. Maraming salamat, aking Reyna, sa pagliligtas ng aking buhay. Kapag nakabawi ka na ng lakas, babalikan kita ulit. Ang babaeng ito, kakainin talaga ako ng buhay. Ang sinasabi mo, ang pumugbog sa iyo ng ganyan, at nagsil ng iyong dantyan, ay ang walang kwentang si Suchen ng pamilya Su. Siya nga. Bale-wale ang kamay at paa pero nakalabas pa rin sa lambak ng 10,000 hayop. Siguradong nagtatago siya ng tunay niyang lakas. Lolo, kahit ba kayo ay hindi kayang tanggalin ang seal ko? Napakalakas at napakasupil ng seal na ito. Kung pilitin nating sirain, masisira lang ng tuluyan ang dantian mo. Kailangan ba talaga nating ibalik sa kanya ang bunga ng pulang espiritu? Gawan na lang natin siya ng peking bunga. Tanga. Kung nakaya niyang magtiis at magtago ng napakaraming taon, sa tingin mo ba ay totoong bunga ng pulang espiritu ang ibinigay niya sa inyo? Bukas, isulin niyo mismo sa kanya yan, at pakiusapan siyang tanggalin ang seal. Suchen,
Papatayin din kita balang araw. Ang dual cultivation ng Tianyin at Tianyang, kasabay ng espiritual na ubod ng pulang araw na ito, ay nagpasabog talaga ng aking espiritual na kapangyarihan. Gising na po pala kayo. Katiwala Zhao. Anong mayroon? May dumating na mga tao mula sa pamilya Lin. Sabi ng punong pamilya. Ikaw daw mismo ang mag-ayos nito. Sa wakas ay dumating din sila. Lalabas ako para harapin sila. Suchen, matalim at tuso ka talagang nilalang. Lumabas ka dyan ng mabilis at alisin mo ang selyo sa kuya ko. Kundi, hindi ito palalagpasin ng pamilya Lin. Ito pa rin ba yung walang kwentang duwag? Na palaging nakabuntot sa iba araw-araw. Ang aga-aga pa. Kaninong aso ba tong tumatahol sa harap ng pintuan ko? Suchen, lakas ng loob mong murahin ako. Lin Luoyao, mabuti pang linawin mo ang sitwasyon. Ngayon, kayo ang nagmamakaawa sa akin. Suchen, huwag kang masyadong mayabang. Talong kalaban, karapat dapat ka bang makipag-usap sa akin? Suchen, alam kong nagkamali ako sa iyo noong araw. Basta't alisin mo lang ang selyo ng kuya ko. Ipinapangako ko, magkakaayos tayo tulad ng dati. Katulad noong araw. Pumayag ka na ha? Subukan lang pumayag ni Suchen. Babaliin ko ang mga binti niya. Lumayas ka sa tabi. Ang isang tulad mo. Kahit gawing katulong na tagapagpainit ng higaan ko, pangitan pa rin ako sa'yo. Suchen, sobra ka na. Kung hindi mo ibabalik ang espiritual na bunga, magiging inutil si Lin Feng habang buhay. Suchen, ito na ang espiritual na bunga. Ibinabalik ko na sa iyo, kaya tulungan mo na agad ang kuya ko na alisin ang selyo. Sa pamilya Su naman talaga nakalaan ang bagay na ito. Karapat dapat lang na ibalik ito sa amin. Kung gusto ninyong maalis ang selyo, dapat ninyong ipakita ang inyong katapatan. Ano pa ba ang gusto mong mangyari? Ano ba ang kailangan mo? Ang buong linang ng dakilang henyong si Lin. Siguradong nagkakahalaga ng 10,000 katamtamang uri ng espiritual na bato, hindi ba? 10,000 na katamtamang uri pa. Nananaginip ka ng gising. Hinding-hindi namin mailalabas ang ganoong karami. Isa nga lang alang ang lumang ugnayan ng ating dalawang pamilya. Bibigyan ko kayo ng 50% bawas. Lutong 5,000 na lang. Mag-iingat kayo sa pag-alis, hindi ko na kayo ihahatid. Luoyao, umalis ka na. Umuwi ka at humingi ka ng pera kay Lolo. Kailangan kong maibalik ang aking antas ng cultivation. Kuya, maghintay ka rito. Hayaan mo siyang magpakasaya sa loob ng ilang araw. Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal. Ang buong pamilya Su ay mapapasakamay din natin. Maghanap kayo ng bubuhat sa kanya. Dinala ko na ang mga espiritual na bato. Pagalingin mo na agad ang kuya ko. Sana pala noon mo pa ginawa iyan ng mabilisan. Tigil-tigilan mo ang madaming daldal. Kumilos ka na agad. Suchen, anong ginawa mo sa kuya ko? Kung ayaw mong mamatay siya, lumayas kayo rito. Naka-recover na ako. Sa susunod na gusto mong ipabukas ang seal. Hindi na 50,000 lang ang halaga nito. Suchen, ang pagkapahiya ko ngayong araw. Pababayaran ko sa iyo ng doble sa hinaharap. Bukas pupunta sila sa lambak ng 10,000 hayop para mangaso. Sumama ka sa kanila. Opo. Lolo. Suchen, kahit na nakakapag-cultivate ka na, ang posisyon ng puno ng pamilya Su ay para sa akin pa rin. Ang lambak ng 10,000 hayop. Ang magiging libingan mo. Kapag nakapasok na sa gubat, huwag kang palaboy-laboy. Kapag kinain ka ng mga halimaw, sagot mo na ang sarili mo. Huwag kayong mag-alala, pangalawang kuya. Sisiguraduhin kong nakadikit lang ako sa inyo. Kuya, mas mataas nga ba talaga ang real ni Suchen kaysa kay Lin Feng? Bakit siya nagkunwaring walang silbi noon? Iyahay, tiyak na gumamit iyon ng kung anong masamang paraan. Wala man lang akong maramdamang spiritual energy sa kanya. Sa tingin ko rin, totoo man o hindi,
May ibang mas nagmamadaling mag-alis sa kanya kaysa sa atin. Manood na lang tayo ng palabas. Magpahinga muna tayo rito. Lingyon, manguha ka ng mga tuyong kahoy. Muyuan at Jinyon, asikasuhin niyo ang halimaw. Panganay na kuya, samahan mo naman akong manguha ng kahoy. Mas ligtas kapag may kasama. Isasama mo ako. Hindi kaya naghahanap ka lang ng pagkakataon para ipahamak ako. Paano naman mangyayari iyon? Mahilig talagang magbiro si kuya. Tara na. Samahan na kita. Sa harap ang teritoryo ng Ironback Blackbear. Suchen, katapusan mo na. Kuya, may halimaw. Matapos ang lahat ng drama mo, ito lang pala ang ibabato mo sa akin. Isang rank 3 na halimaw. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Paanong nangyari ito? Isang tira lang, patay agad ang rank 3 na halimaw. Maraming halimaw sa gubat na ito. Mag-iingat ka. Sa susunod, baka wala na ako sa tabi mo para iligtas ka. Ang bilis tumakbo. Mabuti pa ngang mamatay ka na. Isang rank 4 na halimaw. Ang Blackstrap Giant Ape. Takbo na. Saklolo. Tulong. Yari na. Teka, ang tinatamaan nito. Hindi ako. Os. Ang dakilang henyo ng pamilya Sunatin. Napaihilang sa takot dahil sa isang unggoy. Ikaw. Bakit magkakaroon ng Beast Stampede sa oras na ito? Kabilang labas pa lang ito ng gubat ah. Beast Stampede. Katapusan na natin. Mamamatay tayong lahat dito. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo ang pakay ng mga halimaw. Pumunta na kayo sa ate ko at makipagtagpo sa kanya. Titignan ko lang kung ano ang nangyayari. Lakad na. Mabuti pa nga kung matapakan ka ng mga halimaw hanggang sa mamatay. Kahit ang mga rank 7 na halimaw ay tumatakas para sa buhay nila. Ano kaya ang nakakapagpatakot sa kanila ng ganito? Lumilipad gamit ang espada. Lahat sila ay mga eksperto sa antas ng lingtay pataas. Guro, malapit nang mag-nirvana ang 7 kulay na phoenix. Isa itong banal na hayop. Narito ang 5 malalaking sekte. Basta makakuha lang ng kahit isang patak ng tunay na dugo. Mababago na nito ang buong katawan at buto. Nagpakita ang banal na hayop sa mundo. Kaya naman pala napakainay dito. Dahil nandito na rin lang ako. Kailangang tingnan ko muna ito. Banal na hayop nga ba talaga? Bakit mukhang ligaw na manok lang? Ito ay ang Swanley. Ang parusa ng langit na dala ng Nirvana. Umalis na kayo agad. Magsyalis na kayo. Natatakot kayo sa kidlat. Pero ako, hindi natatakot. Grabe naman. Hoy, tangang ibon. Nandito ako para iligtas ka. Hindi ka man lang isang cultivator. Paano mo ako maililigtas? Nagsasalita ka pala ng wika ng tao. Kawili-wili ang banal na hayop na ito. Nilamon mo ang Swanley. Paano mo nagawa iyon? Hindi mo na kailangang malaman iyon. Kung gusto mong mabuhay, gumawa ka ng kasunduan sa akin. Titiyakin kong malalampasan mo ang parusa ng kidlat. Napakababa mo. Sinasamantala mo ang aking kahinaan. Ako ay isang dakilang banal na hayop. Hinding-hindi ako magiging alipin. CJ.
Magpatuloy ka lang sa pagiging inihaw. Aalis na muna ako. Sandali lang. Hindi tayo gagawa ng kasunduan ng amo at alagang hayop. Kasunduan lang ng pagiging pantay ang pwede. CJ, deal. Bilis. Darating na naman ang kidlat. Tayo na. Itatakas kita. Mamatay ka na. Isang ikapitong antas na halimaw. At malubha pa ang sugat. Sayang naman kung hindi ko sasamantalahin ang pagkakataong ito. Kamumuhian na tao. Nangahas ka na saktan ako. Saktan ka. Nandito ako para tapusin ang buhay mo. Kahit na mahina na ang halimaw, mapanganib pa rin ito. Hindi pwedeng lumaban ng harapan. Kailangang mapatay sa isang saksak lang. Sasamantalahin ko ang kahinaan mo para patayin ka. Hoy, gising. Bata. Maraming salamat sa pagliligtas sa aking buhay. Kung hindi ka kumilos sa tamang oras, tiyak na patay na ako ngayon. Masyado kayong nagpapakumbaba, nakatatanda. Maliit na bagay lang iyon. Malubha na talaga ang sugat niya. Nakatsamba lang ako. Napakabata mo pa. Pero nagawa mong pumatay ng ikapitong antas na halimaw. At wala ring maramdamang espiritual na enerhiya sa katawan mo. Tiyak na may tinatago kang lihim na pamamaraan. Hindi ko alam kung saang sekte ka nagmula, kaibigan. Tagalungsod ng Lingyon ako. Sa ngayon ay wala pa akong sinasamahang sekte. Hindi ko alam kung interesado ka na sumali sa aming sekte ng Taiksu. Sekte ng Taiksu. Nabalitaan kong napakahigpit ng pagsusulit para makapasok. At kailangan pa ng magrerekomenda. Ako si Lix Wantong, isang panloob na elder ng sekte ng Taiksu. Maaari ka ng direktang lumahok sa pagsusulit ng aming sekte. Batang kaibigan. Iniligtas mo ang aking buhay. Ang iyong pagkatao at lakas ay kapwa kahanga-hanga. Hawakan mo ang token na ito. Pagkaraan ng kalahating buwan, pumunta ka sa bundok ng Taiksu upang lumahok sa pagsusulit sa pagpasok. Maraming salamat, Senior. Maraming salamat, Senior. Kapatid na Lee, ikaw ay nasugatan. Walang anuman, salamat sa tulong ng aking batang kaibigan. Ngunit, ang ubod ng hayop ng sawang nether ay napakahalaga sa akin. Kuhanin niyo lang ito, elderly. Tutal, kayo naman talaga ang nagdulot ng malubhang sugat sa sawang nether. May utang na loob sa iyo ang matandang ito. Tiyak na babayaran ko ito sa hinaharap. Sekte ng Taiksu. Pagsusulit sa pagpasok. Mukhang kawili-wili ito. Patayin silang lahat. Isisin niyo ito kay Suchen dahil ginalit niya ako. Gagamitin ko ang inyong mga buhay para pilitin siyang magpakamatay. Lin Feng, kung maglalakas loob kang kumilos. Magkakasubukan ng pamilya Su at pamilya Lin hanggang sa kamatayan. Labanan hanggang sa kamatayan. Sa tingin niyo ba kaya ninyo? Gaya ng inaasahan mula sa mga tao ng pamilya Lin. Talagang napakahamak ninyo. Suchen, papatayin kita. Suchen, mamatay ka na. Anong uri ng masamang sining ang sinasanay mo? Dahil gusto mong patayin ang mga tao ng aking pamilya Su. Oras na para magbayad kayo. Hindi mo kami pwedeng patayin. Ang aking tiyahin ay mula sa pamilya Jiang ng lungsod ng Jiangke. Kung sasaktan mo kami, papatayin ng pamilya Jiang ang buong pamilya Su. Kung maglalakas loob na pumunta ang pamilya Jiang, handa ko silang harapin. Huminto kayo. Pinsang Xingzhao. Iligtas mo kami bilis. Keyong.
May hawak na mahiwagang sining ang taong ito. Kaya nitong seal ang espiritual na lakas ng iba sa isang saglit. Bata, ibigay mo sa akin ang sining ng pagsil na yan, at patatawarin ko ang iyong buhay. Ang kanyang antas ng kultibasyon ay mas mataas kaysa sa akin. Kung lalaban ako ng direkta, tiyak na mamamatay ako. Ito ang lihim na sining ng aming sekte ng Taiksu. Nangangahas ka ba talagang agawin ito? Naisip mo ba ang magiging kahihinatnan nito? Senior, huwag kayong makinig sa kanyang mga kasinungalingan. Lumaki siya sa lungsod ng Linyon mula pa noong bata siya. Paano siya magiging isang alagad ng sekte ng Taiksu? Nagkukunwari lamang ang batang ito. Walang patunay ang iyong mga salita. Sinasabi mong isa kang alagad ng sekte ng Taiksu. Mayroon ka bang patunay? Ito ang token ng Inner Elder ng sekte ng Taiksu. Isang pagkakamali lang ito, lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Hindi ko alam na ikaw pala ay isang kasamahan mula sa sekte ng Taiksu. Patawad sa aking inasal kanina. Noong sinabi mong papatayin mo ako para agawin ang aking sining. Hindi iyon mukhang isang pagkakamali. Ang dalawang traidor na ito ang nag-udyok sa akin. Sisirain ko ang kanilang dantian ngayon din. Bilang paghingi ng paumanhin sa'yo. Hindi ito maaari. Paano siya nagkaroon ng token na yan? Pinsang Singzao, iligtas mo kami. Ang aking ama ay ang iyong mismong tiyuhin. Mga hangal, dinadamay niyo pa ako sa oras na ito. Sandali lang. Ang alitan ko sa pamilya Lin ay walang kinalaman sa'yo. Ang nagtangkang mang-agaw ng aking sining ay siya. Kasamahan, sabihin mo kung ano ang iyong mga kondisyon. Paano natin matatapos ang usaping ito? Depende yan sa iyong katapatan. Sa tingin mo, magkano ang halaga ng kanyang buhay? 10 piraso ng ikalimang antas na ubod ng hayop. 100,000 katamtamang antas ng espiritual na bato. Sana ay tanggapin mo ito, kasamang kultibador. 8. Umalis na tayo. Chenner, ang master mo ba ay talaga namang isang immortal mula sa sekte ng Taiksu? Parang ganoon na nga. Kailangan ko pa ring lumahok sa pagsusulit sa pagpasok pagkatapos ng kalahating buwan. Mabuti, napakabuti. Kung makakapasok ka sa sekte ng Taiksu, tiyak na magdadala ng karangalan ang ating pamilyang Su. Lolo, babalik muna ako sa aking silid para magpahinga. Hay naku, naiinip na ako ng husto. Sa wakas ay makakalanghap na rin ako ng sariwang hangin. Hoy! Gaano karaming espiritual na bato ang kinain mo sa akin? Hindi man lang tumigil ang bibig mo. Nahirapan akong makakuha ng 150,000 katamtamang antas ng espiritual na bato. Huwag mong sabihin na ubos na lahat ng matakaw na ito. Hindi naman ganoon karami ang kinain ko. Mga 100,000 piraso lang naman. 100,000 ang takaw mo naman. Young Master, narito na po ang inyong pagkain. Pasok. Young Master, anong uri ng ibon ito? Napakaganda naman. Hindi ito mabuting ibon. Isang ligaw na manok lamang. Mayroon bang ligaw na manok na ganito kaganda? Siya nga pala. Kailangan kitang bigyan ng pangalan. Kung ganoon, dapat mag-isip ka ng isang astig na pangalan. Kung hindi, huwag na lang. Hindi ko pa nga pala na itatanong. Lalaki ka ba o babae? Ako ay isang Feng, kaya syempre lalaki ako. Ang babae ay tinatawag na Huang. Mayroon na. Paano kung tawagin kitang kay Feng? Boss. Seryoso ka ba talaga? Maganda ba pakinggan yon? Biro lang. Hayaan mong mag-isip pa ako. Isang salita ay susunog sa langit. Lahat ng nilalang ay susuko. Paano kung tawagin kitang Fentian? Pwede na. Hindi masama ang pangalang ito. Mula ngayon, ako na si Fentian. Aking Reyna, nandito ka na pala. Bakit? Ayaw mo ba akong pumunta rito? Paano mangyayari yon? Lagi kaya kitang inaasam-asam sa bawat sandali. Nalipol na ba ang mga demonyong iyon? Pansamantalang napaatras na sila. Hindi na sila mangangahas na kumilos muli sa maikling panahon. Mabuti naman kung ganoon. Ano naman ang pag-uusapan natin ngayon? Masyadong nagmamadali kung itutumba ko agad siya, hindi ba? Siya nga pala, mayroon akong ibon dito. Gusto mo bang paglaruan? Ang masamang taong ito, iyon lang ba talaga ang laman ng utak?
Hindi naman pwedeng palaging diretsahan na lang ng ganito, di ba? Bakit ka nakatungangarian? Tulungan mo akong maghubad ng damit. Aking Reyna. Ano ba ang iniisip mo? Ang tinutukoy ko ay ang ibong ito. Huwag kang tatawa. Kapag tumawa ka pa, itatapon kita palabas. Hindi ako tumatawa, hinding-hindi talaga. Boss, ang galing mo talaga. Nakahanap ka pa ng ganito kagandang asawa. Sumunod ka lang sa akin at hindi ka magugutom, ano sa tingin mo? Kapag sumama ka sa akin, hahanapan din kita ng magandang fire phoenix sa hinaharap. CJ, ikaw ay isang 7-colored fire phoenix. Sa kabila ng mababang antas ng kanyang kultibasyon, nagawa niya pa ring paamuhin ang isang banal na hayop. Aba, hindi ko akalaing may alam din pala ang magandang binibini. Ang tapat mong lingkod ay ang mismong makulay na banal na hayop. Alice. Grabe. Napakalakas ng espiritual na lakas na yon. Kung hindi lang matibay ang katawan ko, siguradong nagkaluray-luray na ako ngayon. Boss, anong antas ba ng kultibasyon ng asawa mo? Bakit napakalakas niya? Siya si X1 Way. Sa tingin mo, anong antas ang mayroon siya? Isang N. Naipit ba sa pinto ang ulo ng I na yon? Bakit siya pumili ng isang ordinaryong tao na tulad ni Suchen? Sino ang nagsabing pwede kang pumasok? Kung walang pahintulot ko, hindi ka pwedeng pumasok. Kakaibang magkasintahan. Huwag mong isiping hindi alam ng tapat mong lingkod. Kung ano ang ginagawa ninyo sa loob. Aking Reyna, wala nang mang-aabala sa atin ngayon. Tumahimik ka. Ilayo mo ang kamay mo. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Punasan mo nga ang laway mo. Tumutulo na sa buhok ko. Masyado kang maganda, aking asawa. Hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. May panlasa ka rin pala, bata. May gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Suchen, kailangan mong magsumikap sa pagsasanay. Ang malalakas lamang ang karapat dapat na maging lalaki ko, Nixuan Wei. Huwag kang mag-alala, aking asawa. Darating ang araw. Natatayo ako sa pinakatuktok. At ipagmamalaki mo ako. Para sa aking asawa at sa pamilya. Kailangan kong maging mas malakas. Ang pagsubok sa sekte ng Taiksu sa susunod na kalahating buwan. Sana ay hindi ako mabigo nito. Nasaan na ang ligaw na manok? Hindi kaya napatay na siya ng asawa ko? Lene, boss. Ang pangalan ko ay Fenchan. Huwag mo na akong tawaging ligaw na manok. Sige na, dakilang banal na hayop na Fenchan. Bumalik ka na agad sa singsing ng kalawakan. Pupuntahan ko pa si Lolo. Bakit hindi ka humanap ng mas mabait na asawa? Dahil sa kanya, nadadamay pa ako sa hirap kasama mo. Napakadaming sinasabi ng ibong ito. Chenner, ano ba talaga ang iyong? Ano ba talaga ang antas ng kultibasyon mo? Mula simula hanggang ngayon, wala akong maramdamang espiritual na enerhiya sa katawan mo. Lolo, tingnan niyong mabuti. Huling yugto ng antas ng pagpipino ng espiritu. 18 taong gulang ka pa lamang. Hahaha. Pinagpala ng langit ang pamilya Su. Lolo, kung wala nang ibang kailangan, babalik na ako sa pagsasanay. Sandali lang. Chenner, may alaala ka pa ba? Tungkol sa iyong mga magulang, hindi ba't sinabi niyo na pumanaw na sila noong 3 taong gulang pa lamang ako? Sa katunayan, hindi pa patay ang iyong mga magulang. Kundi nawala sila. Nawala. Ano ba talaga ang nangyari? Noong taong iyon, pumunta rito ang iyong ama para hanapin ako. Sinabi niyang sasamahan niya ang iyong ina na bumalik sa pamilya nito. Kung tungkol naman sa kung nasaan ang pamilyang iyon, sinabi lang niyang napakalayo nito sa labas ng teritoryo. Pagkatapos niyon, hindi na sila muling nakabalik. Huwag kang mag-alala, Lolo. Darating ang araw. Ibabalik ko sila para magkasama-sama muli tayo. Sining ng Primordial Chaos. Libo-libong espiritual na bato. Pero kaunti lang ang itinaas ng aking espiritual na lakas. Ang Wuji na espiritual na vein ay talagang isang walang katapusang hukay. Sa loob ng aking dantian, bakit may 2 isda? Ano ang nangyayaring ito?
Nasa paunang yugto ka pa lang ng spirit refining realm ngayon. Mayroon bang anuman sa loob ng iyong dantian? Sa loob ng dantian? Naman. Talaga. Bukod sa espiritual na lakas, mayroon pa bang ibang bagay? Tulad ng maliit na isda o maliit na pusa. Ano bang pinagsasabi mo? Paano magkakaroon ng ganoong bagay sa loob ng dantian? Ayos ka lang ba? May tumubo ba sa loob ng iyong dantian? Wala, bigla ko lang naisipang magtanong. Ate, magpatuloy ka lang sa pagsasanay. Aalis na muna ako. Mukhang walang isda sa dantian ng ibang tao. Sa sekte ng Taiksu. Marahil ay makakahanap ako ng sagot. Magandang bagay talaga ang kidlat. Hindi ito dapat sayangin. Nakalimutan kong pumunta sa bakuran. Hayaan na nga. Ipagpatuloy ang paghigop. Hay. Konting-konti na lang ay makakatagos na ako sa Spirit Sea Realm. Ginalit natin si Jiang Wanli ng sekte ng King Xuan. At naging alagad pa ng sekte ng Taiksu si Su Chen. Katapusan na ng ating pamilyang Lin. Kahit sinong ipadala ng sekte ng King Xuan. Isang elder lang ay kaya na tayong lipulin lahat. Sekte ng King Xuan lang naman yan. Sekte ng Taiksu lang naman yan. Ano ang dapat ikatakot? Lolo, nasisiraan na ba kayo ng bait sa pag-aalala? Tignan niyo kung ano ito. Ay! Isang plaque ng sekte ng Taiksu. Ninakaw mo ba yan kay Su Chen? Kalokohan. Ito ay mula kay Elder Wu Yao daw ng sekte ng Taiksu. Siya mismo ang nagpadala ng tao para ibigay ito sa ating pamilyang Lin. Elder Wu, may connection ba ang pamilya natin sa sekte ng Taiksu? Noong panahon ng taggutom noon, binigyan ko ng kalahating tinapay. Ang isang batang halos mamatay na sa gutom. Siya si Wu Yao daw. Mabibigyan niya kayong dalawa ng pagkakataong sumali sa pagsusulit sa pagpasok. Napakaganda kapag nakapasok na tayo sa sekte ng Taiksu. Gagawa ako ng paraan para patayin si Su Chen. Hangal. Pagkapasok ninyo, patatagin muna ninyo ang inyong posisyon. Makipagkaibigan sa mga pangunahing alagad. Kapag may sapat na kayong lakas, ang pagpatay kay Su Chen ay magiging kasing dali lang ng pagpisa sa isang langgam. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Hindi na magtatagal ang buhay ni Su Chen. Ano pang tinatayo-tayo ninyo riyan? Bilis, iligtas ninyo sila. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nasira at gumuho ang bahay dahil tinamaan ng kidlat. Kailangan itong kumpunihin. Matandang Zhao, maghanap ka agad ng mag-aayos ng bahay. Masusunod po, punong pamilya. Sa mga susunod na araw, doon ka muna tumira sa bakuran ko. Pumunta tayo sa silid aklatan. May mga bagay akong dapat ibilin sa iyo. May gusto rin po akong talakayin sa inyo. Lolo, sa ikatlong araw ay pupunta ako sa sekte ng Taiksu. Gusto ko sanang isama ang aking kapatid na babae. Pati na rin sina Ling Xiao, Mo Yuan, Jinyun, at Ling Xuan. Ano ang sinabi mo? Isasama ko sila para sabay-sabay kaming kumuha ng pagsusulit sa pagpasok. Masasabi ko lang na susubukan natin pagdating ng oras. Kung magtatagumpay man ay nakadepende na sa kanilang kapalaran. Para muling bumangon ang pamilya Su. Hindi sapat ang lakas ko lang. Mabuti. Kahit hindi sila makapasok. Sulit pa rin na makita nila ang labas ng mundo. Matandang Zhao, sabihan mo ang mga batang iyon. Magtipon sa bulwagan sa loob ng kalahating oras para sa pagpupulong. Ang mahuhuli ay parurusahan ayon sa batas ng pamilya. Masusunod po, tumahimik kayo. Ipinatawag ko kayo ngayon. Dahil balak ni Su Chen na isama kayo. Sa sekte ng Taiksu pagkatapos ng 3 araw. Upang subukang kumuha ng pagsusulit sa pagpasok. Talaga po. Isasama talaga tayo ni Kuya. Isa yon sa 5 malalaking sekte. Gusto ko lang linawin ito sa inyo ngayon pa lang. Kung makakalaho kayo sa pagsusulit ay nakadepende sa inyong kapalaran. Ngunit sa buong paglalakbay na ito, kailangan niyong sundin ng walang pag-alinlangan ang aking mga utos. Sino man ang mangahas na kumilos ng mag-isa at magdulot ng gulo, pauwiin ko siya agad. Su Chen, ang paglalakbay patungong bundok Taiksu ay napakalayo. Dadaan kayo sa 3 lalawigan at 7 teritoryo. Naglipa na ang mga mababangis na hayop, at nagkalat ang mga magnanakaw. Mabigat ang iyong tungkulin. Poprotektahan ko po sila ng mabuti. Hindi, kailangan mo silang hayaang mahasa sa gitna ng panganib. At matuto sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang labis na pagprotekta ay hindi makakapagpalabas ng isang malakas na mandirigma. Naiintindihan ko po, Lolo. Ang talisman na ito ay kayang maglabas ng lakas ng antas ng espiritong hari. Upang takutin ang mga kaaway. Isang beses mo lang itong magagamit. Ikaw ang magpapasya kung kailan ito gagamitin. Opo. Ito ang lambak ng dugo at ulap. Ang hangganan ng 3 lalawigan. Ang pulang ulap na ito ay kayang sumira ng espiritual na lakas. Mag-ingat kayong lahat. May kakaiba sa lugar na ito. Bumuo ng pormasyon at magpatuloy.
Suruoli sa gitna. Ling Xiao at Jinyon magbantay sa kaliwa at kanan. Muyuan sa likod. Ling Xuan, sumunod ka sa akin. May kung ano sa ilalim ng lupa. Ibigay ninyo ang inyong mga espiritual na gamot at kayamanan. At hahayaan namin kayong mabuhay. Maraming magagandang gamit ang inyong kuya. Tingnan natin kung may kakayahan kayong kunin ang mga ito. Patayin sila. Ay! Yelo sa libong milya. Antas ng pagpipino ng espiritu. Ay! Ilan ang mga kasama ninyo? Sino ang pinuno ninyo? Kami ang mga bantay ng 13 hari ng anino ng ulap. Ang multong hari ng dugo at ulap ay naghihintay sa inyo sa lambak. Walang sinuman sa inyo ang makakatakas. Mga hamak na tulisan sa bundok, naglakas loob pang maghari. Kinagat niya ang supot ng lason para magpakamatay. Ayos lang. Simula ngayon, lahat kayo ay susunod sa mga utos ko. Buhay ang hamog na ito. Umatras kayo ng mabilis. Yari na. Napalibutan na tayo. Natatakot na ba kayo? Nagsisimula pa lang ito. Harapin niyo ang kawan ng mga lobo. Ako na ang bahala sa hari ng mga lobo. Bumuo ng pormasyon, simulan. Su Jinyon, ihanda ang talisman ng apoy. Masusunod. Xiao Chen. Ayos lang ako. Ayos lang ako. Pormasyon ng pagbubuklod ng espiritu. Kaya ng bagay na itong lamunin ang mga pormasyon. Boss. Mayroong ubod ng dugo at puot sa loob ng katawan niya. Kaya nitong labanan ang selyo. Ano ang kahinaan nito? Pagkatapos gamitin ang ubod ng dugo at puot, hihina siya sa loob ng 3 hinga. 3 hinga. Sapat na yon. Hindi ko kayo kinatatakutan. Ngayon na. Boss, bilisan mo at kunin mo ang ubod ng dugo at puot. Suriin ang mga sugat. Humanda ng umalis. Kabataan. Kahangahangang napatay mo ang isang ika-4 na antas na mahiwagang halimaw. Sino kayo? Pinatay mo ang mga tauhan ko. At hindi mo pa rin alam kung sino ako. Ang 13 hari ng hamog ng dugo. Naghahanap ka ng kamatayan. Huwag kang padalos-dalos. Kaya nilang magtago gamit ang hamog ng dugo. Mag-ingat kayong lahat. Kaya ng hamog ng dugo na ito nasirain ang kaluluwa. Mga buwisit. Lumayas kayo. Walang silbi sa akin ang mga munting laro mo. Ang hamog ng dugo na ito ay nilikha mula sa dugo ng 100 kultibador. Sino iyan? Aking reyna. Sandali, hintayin mo ako. Aking reyna. Bakit ka na parito? Kung hindi ako dumating, tiyak na mamamatay ka ngayong araw. Wow, tama ang aking reyna. Sa oras ng kagipitan, asawa ko pa rin ang maaasahan ko. Umalis ka nga riyan. Nangulila ka ba sa akin? Hindi. Pumunta ka pa nga rito para iligtas ako. Paanong hindi mo ako hahanap-hanapin?
Salamat sa'yo. Sumusumpa ako. Mabilis akong magiging malakas. Para ako naman ang magprotekta sa'yo sa susunod. Ito ang lotus ng proteksyon sa puso na ginawa ko. Kaya nitong harangan ang isang nakamamatay na atake. Masisira ito pagkatapos gamitin. Dahil galing ito sa aking asawa. Tiyak na pahahalagahan ko ito. Kapag naging malakas na ako, iregalo ko sa iyo ang mga bituin sa kalangitan. Mabulaklak ang iyong dila. Aking reyna, hintayin mo ako. Napakalakas ng espiritual na enerhiya rito. Sekte ng Taixu. Nakarating na tayo. Tingnan mo. Sina Lin Feng at Lin Loyao iyon. Ang pamilya Lin na ito. May natitira pa kaya siyang alas? Tahimik. Ang pagsusulit na ito ay may 4 na yugto. Ang unang 3 yugto ay pagsusulit ng pangkat na may 6 na miyembro. Ang mga makakapasa ay magiging mga mababang disipulo. Ang ika-4 na yugto naman ay individual na pagsusulit. Ang makakapasa rito ay makakapasok sa panlabas na sekte. Ang sinumang may hawak ng token ng sekte ng Taixu ay maaaring lumaktaw sa unang 3 yugto at direktang tutuloy sa ika-4 na yugto. Subalit, kung ang may hawak ng token ay makikipagpangkat sa iba sa unang 3 yugto, ituturing itong kusang pagtalikod sa pribilehyo. Kuya Xiao Chen, maaari ka ng direktang pumunta sa ika-4 na yugto. Kahit bumagsak ka, maaari ka pa ring maging mababang disipulo. Huwag na huwag kang makikipagpangkat sa amin. Tama, kuya. Masyadong mahina ang kakayahan namin. Hindi ka namin pwedeng maging pabigat. Naaalala niyo pa ba noong isinama ko kayo? Kung ano ang sinabi ko noong lumabas tayo? Sinabi ko na, sama-sama tayong susulong at atras. Tayo na. Magparehistro na tayo. Ang pinakamalakas sa kanila ay nasa paunang antas pa lang ng pagpipino ng espiritu. At may isa pang ang walang kapangyarihan. Pangalan ng pinuno. Su Chen. Naparito ba sila para lang maging pain? Hahaha. Huwag mo silang pansinin. Kapag nakatapak na tayo sa entablado ng pagsusulit, sisiguraduhin kung wala man lang silang pagkakataong makapagsalita. Dapat makarating ang buong pangkat sa tuktok ng pinto ng poyon sa loob ng 6 na oras. Kapag may isang hindi nakarating, tanggal ang buong pangkat. Akala ko naman mahirap, ito lang pala. Huwag kang magsalita, mag-ipon ka ng lakas. Paano natin akyatin ito? Bakit lalong nagiging matarik habang umaakyat tayo? Ay! Kumapit ka sa akin. Hindi. Hindi ko na kayang umakyat, napakataas. May proteksyong harang ang mga hagdang bato na ito. Kapag nahulog ka, maibabalik ka lang sa panimulang punto. Hindi ka naman mamamatay riyan. Hay! Kung natatakot ka, manatili ka na lang dyan. Kung gusto mong magtagumpay, magpatuloy ka sa pag-akyat. Isipin niyo ang mga mapanghamak na tingin sa atin sa lungsod ng Linyon. Basta't hindi tayo susuko. Ang tuktok na iyan ang magiging simula natin. Umakyat tayo at ipakita sa kanila na walang duwag sa pamilya Su. Masyado pa ring mahina ang pundasyon ng mga batang ito. Sandali, huminto muna kayo. Ito ang pildoras ng siyam na pag-ikot ng espiritu. Mabilis nitong maibabalik ang inyong espiritual na lakas at stamina. Ay! Kuya! May magandang bagay pala na ganito, bakit hindi mo agad inilabas? Pagod na ako. Liray, alam mo ba kung gaano kamahal yan? 6,000 katamtamang uri ng espiritual na bato. Hahaha. Kung inilabas ko yan ng mas maaga, baka naubos nyo na agad. Tama, may punto si kuya. Nararamdaman kong lumakas muli ang mga binti ko. At hindi na rin umiikot ang paningin ko. Napakahiwaga ng pildoras na ito. Huwag nang maraming daldal, paubos na ang oras, sugod. Hindi naman talaga yon pildoras ng siyam na pag-ikot ng espiritu. Gawa lang yon sa mga candy na basta ko na lang binuo. Hindi pa umaabot ng 6 na oras sa pinto ng poyon. Nagawa natin. Hinto. Xiao Chen, nasa harap na natin ang dulo, ano pang hinihintay natin?
Hindi tayo pwedeng umakyat ngayon. Anong klaseng sekte ba ang sekte ng Taiksu? Ang unang yugto ay pagsubok sa katatagan. Paano naman ang ikatlong yugto? Kung susugod tayo ng pagod na pagod, tiyak na kamatayan ang hahantungan natin. May tambang sa itaas. Sa tingin ko, magsisimula lang ito kapag ang lahat ay nakaakyat na sa tuktok. Basta't may isang hindi pa nakakapasok. Hindi magsisimula ang ikalawang yugto. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Hahatiin natin sa dalawang grupo. Kayo munang 5 ang pumasok para maghanap ng ligtas na lugar at magpalakas. Mananatili ako rito. Papasok ako sa huling sandali. Masyadong mapanganib yan. Paano kung mag-isa ka lang at? Ako ang pinakaangkop para rito, huwag kayong mag-alala. Kuya, susundin ka namin. Napakaginhawa naman ito. Huwag magpakampante, sumandal kayo sa pader na bato. Bumuo ng pormasyon para magpalakas. Ubusin muna natin ang kanilang lakas. Saka natin guluhin ang kanilang isip. Tingnan mo ang mga grupong nakahiga at natutulog na yan. Pinapatawa talaga nila ang matandang ito. Elder Wu, maaaring hindi malinlang ng plano mo ang lahat. Iyan nagkataon lang na naging alerto sila. Hahaha, ang may pinakamataas na antas ng kultibasyon ay nasa maagang yugto pa lang ng antas ng pagpipino ng espiritu. At ang pinuno nilang si Su Chen ay isang walang silbing tao na walang kahit kaunting espiritual na lakas. Tungkol naman sa ika-6 na tao, tiyak na nahulog at namatay na yon sa daan kaya naalis sa laro. Kung nabigo na sila, bakit hindi pa sila itinatapon ng teleportation array palabas ng espasyong ito? Ano? Espiritual na hamog ito. Maglapit-lapit kayo, huwag kayong magkahiwa-hiwalay. Nagsisimula na ang ikalawang yugto ng pagsubok. Pumuksa ng 100 na ikatlong antas ng mahiwagang hayop, ang mga Ironclad Rock Lizard. Mayroon lamang kayong 3 Shichen. Dapat mabuhay ang lahat para makapasa. Ikatlong antas ng mahiwagang hayop. At 100 pa talaga. Bumuo ng pormasyon, si ate ang nasa gitna. Ling Xiao at Mo, protektahan ang kaliwa at kanang panig. Jin Yun, bantayan mo ang likod. Ling Xuan, manatili kang malapit sa akin. Ay. May lason, asil ang inyong mga ako point. May lason, asil ang inyong mga ako point. May lason, bilis, umurong kayo. Bilis, umurong kayo. Masyadong malaki ang agwat ng aming lakas. At maayos ang kanilang taktika sa pakikipaglaban. Hindi sila basta-bastang mahiwagang hayop lamang. May mga bitak na may dumadaloy na espiritual na lakas sa kanilang mga kasukasuan. Sabay na sabay ang bawat hakbang nila. Hindi ito mga totoong mahiwagang hayop. Mga espiritual na puppet sila na pinapakilos ng isang pormasyon. Espiritual na puppet. Kung ganoon, paano natin ito sisirain? Dahil may 100 sila. Tiyak na may kontroladong core ng pormasyon sa dilim. Kapag nawasak ang core ng pormasyon, mawawalan sila ng lakas at mapaparalisa. Nasaan ang core ng pormasyon? Nasa ilalim mismo natin. Nakatago ito sa ilalim ng isang selyo. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Iyan akitin natin itong lumabas. Magsama-sama ang lahat para atakihin ang kanang tuhod sa likod ng hayop. Halika rito, narito ang kalaban mo. Huwag mong isiping makakalampas ka. Tumingin ka rito. Mawasak ka. Eldest senior brother. Siya nga iyon. Nanalo tayo. Ginamit niya ang mga patakaran ng sarili kong pormasyon para sirain ito. Ang batang ito ay hindi lamang may determinasyong kasing tigas ng bakal, kundi mayroon ding lakas ng loob na baguhin ang sitwasyon. Kahanga-hanga, ano ang itinatawa-tawa mo riyan? Hindi maaaring masira ang aking reputasyong iningatan ng ilang dekada. Sa kamay ng isang batang hilaw. 2 yugto lang naman ang naipasa niya, Elder Wu, ano ba talaga ang ikatlong yugto? Hahaha. Hehehe, malalaman nyo rin mamaya. Hindi makalabas ang aking espiritual na pandama. Nilamon ito. Ito ay isang totoong espasyo. Gusto ba nilang magpatayan tayo?
Isa itong laban ng eliminasyon. Sinusubok tayo ng sekte ng Taiksu. Kapag limitado ang mga mapagkukunan, magtutulungan ba tayo o magpapatayan? Ang isang basura ay hindi karapat-dapat na makipagpaligsahan sa amin. Uunahin muna namin kayong patayin. Naghahanap ka ng kamatayan. Ay! Tigil! Ay! Gusto nyo kaming gamitin para magpasikat. Ipakikita ko sa inyo kung paano lumaban at pumatay ang mahihina. Primordial Chaos. Kubli. Teknika ng pagkukubli. Paano ito magagawa ng isang nasa unang yugto ng Spirit Refining Realm? Primordial Chaos, pag-akit ng espiritu. Ang aking espiritual na lakas. Hindi ako tumatakas. Kundi naglalagay ng patibong para lumaban at agawin ang pleke. Ang pag-agaw ng mahihina sa mga mapagkukunan ay paghahanap lamang ng sariling kamatayan. Napakagandang paghahanap ng kamatayan. Primordial Chaos. Baligtaring daloy. Kaya niyang baligtarin ang daloy ng espiritual na lakas. Sa amin na ang unang plek na ito. Kuya, ano ang gagawin natin? Primordial Chaos. Tumakas sila. Hayaan mo sila, sa atin na ang pleke. Hindi maganda, may ginawang kalokohan sa pleke. Isang patibong, matagal na niyang nabasa ang mekanismo ng pleke. Hindi lang niya basta nabasa ang mekanismo, kundi siya mismo ang naglatag ng patibong na ito. Ipinasok niya ang espiritual na lakas sa gitna ng pleke, upang gawin itong isang peking formasyon. Ang talino ng batang ito ay hindi mapapantayan ng karaniwang tao. Mumurahing diskarte lang yan na hindi naman kahanga-hanga. Nag-alyansa sila. Kailangan nating harapin ang 18 tao. Alyansa, ang mag-alyansa rito ay isang malaking katatawanan. Maghintay kayo roon, at kumilos ayon sa aking senyas. Zhao Yun. Sinasadya ninyong pakialaman ang pormasyon para ipahamak kami. Kalokohan, ako nga ang naghihinala sa inyo, Mga kapatid, umaarte lang ang 2 pangkat na yan. Gusto nila tayong lamunin, labanan natin sila. Sugod. Nakuha ko ang isa. Tingnan niyo bilis, malapit nang lumabas ang pleke ng kautusan. Hahaha. Tatlong pleke ang nakuha natin. Pumasa sa pagsusulit ang pangkat ni Su Chen. Gumagamit lang ng madayang paraan ang batang ito. Ang nangungunang 200 lamang sa individual na laban ang makakapasok sa panlabas na sekte. Wala siyang pag-asa. Hindi siya sumasali sa laro pero kaya niya itong kontrolin. Nabasa niya ang puso ng mga tao. Elder Wu, ano naman ang susubukin sa ika-4 na yugto? Tawirin ang kagubatan ng kawayan upang agawin ang pagkakataon ng langit. 70,000, 900 at 79 na spirit-devouring green jade bamboo. Ang bumubuo sa heart-bewildering illusion bamboo array. Nakatuping espasyo. Nakaabang ang mga demonyong kawayan. Ang pinakamalala, kusang nagbabago ng posisyon ang kagubatan ng kawayan bawat 15 minuto. Isang maling hakbang lang, kamatayan ang kasunod. Ika-4 na yugto ng pagsusulit. Tumawid sa kagubatan ng kawayang ito. Ang unang 200 makakatawid ang papasa. At magiging mga alagad ng panlabas na sekte. Ang natitirang 412 ay magiging mga tagapagsilbi lamang. Nagsisimula na ang pagsusulit. Naliligaw na tayo. Nawala ang daan kanina. May gumagalaw. Isa kang walang silbi. Isang grupo ng mga mahihinang walang silbi. Su Chen. Huwag mong asahang makakapasa ka ngayon. Kuya, huwag mo na kaming alalahanin. Kung mag-isa ka lang, tiyak na makakapasok ka sa unang 200. Manahimik ka, huwag nang maraming salita at sumunod ka sa akin. Pero kung isasama pa kami ni Su Chen na 6, masyadong mahirap para makapasa tayong lahat ng sabay-sabay. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Ang galing ng anting-anting mo, kapatid. Kaya nitong harangan kahit ang pressure ng banal na kamalayan.
Saan mo ba talaga yan nakuha? Kuya, huwag mo na akong tanungin. Napulot ko lang talaga yan. Isa akong alagad ng panloob na sekte ng Taiksu. Huwag mo nang itanong ang pangalan ko. Kapag dumating ang tamang panahon, ako mismo ang hahanap sa'yo. Bastos, huwag mong hahayaang malaman ko kung sino ka. Ay! Sino si Suchen? Sino ka naman? Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Mananatili ako rito, hayaan mo silang umalis. Ikaw lang ang haharangan ko. Umalis na kayo bilis. Hindi maaari, hindi namin kayang iwan si kuya. Labanan natin siya. Kahangalan. Bilangguan ng kidlat ng siyam na langit. Lintik. Kahit tunay mong pangalan ay hindi mo masabi. Duwag na nagtatago sa dilim. Ako ang henyo ng panloob na sekte. Nasa unang yugto ng antas ng lintay. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo ang tunay na agwat sa pagitan natin. Suchen. Ngayon, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. At papayagan kitang dumaan. Ang alagad na ito. Kung magkakagayon, mukhang magiging tagapagsilbi na lamang si Suchen. Pinuno ng sekte, ibabalik ko si Chuxinghe para parusahan ng malubha. Sandali lang. Hayaan ang tadhana na gumawa ng paraan. Ang sapilitang pakikialam ay makakagulo lamang sa mga lihim ng langit. Sapat nang iligtas mo ang kanyang buhay. Masusunod. Ang mga langgam ay hindi kailanman tumitingala. Yumuyo ko lamang sila at nagpapatuloy sa paglakad. Palad ng dumudurog ng bundok, sunod-sunod na alon. Ay! Lumuhod ka at yumukod ng 3 beses. Kung hindi, wawasakin ko ang iyong espiritual na ugat. Mas pipiliin ko pang mamatay ng nakatayo, Suchen, kaysa mabuhay ng nakaluhod. Palad ng lilang dragon ng kidlat. Primordial Chaos. Ibalik ang espiritu sa kawalan. Nagawa akong sugatan ng walang silbing ito, naghahanap ka ng kamatayan, pagkawasak ng mundo. Huminto ka. Bumalik ka sa iyong bakuran at magmuni-muni sa iyong mga kasalanan sa loob ng 1 buwan. Masusunod. Bata, ligtas na ang buhay mo. Ngunit wala ka ng pag-asa sa yugtong ito. Buhay pa ako.